Good evening, everyone. My name is Princess Bormea, and tonight we're going to discuss about the competency-based assessment. Unang-una sa lahat, ano nga ba ang competency-based assessment or CBAs in work-based learning? So, ang CBAs is nakafocus siya sa pag-evaluate ng learners based sa kanilang ability to demonstrate their specific skills and knowledge in a real-world environment. So, ang CBAs is ini-ensure nila na ang learner is kayang ma-perform ang kanilang ability or specific skills na meron sila based sa kanilang job-related task. And then, it also helps to bridging the gap between the educational and workforce demands, wherein they allowing students to apply the knowledge they have learned from the school into real-life experience. So that yung mga student is magiging aware sa mga ano nga ba yung mga expectation na kailangan nilang i-meet kapag nando na sila sa mismong job na yun or work. Let's now move on sa key features of competency-based assessment. Ano nga ba itong limang ito? Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang performance-based oriented. So ito naman, tumutukoy sa pag-measure ng actual job performance rather than theoretical understanding, wherein inaalaw nila ang students na ma-experience or ma-apply ang kanilang knowledge and skills sa specific job na kukunin nila rather than theoretical understanding, because mas mai-enhance ang knowledge and skills ng isang students kapag na-experience nila mismo yung trabaho na kukunin nila instead of just imagining things inside the room. Next one is the authentic assessment, wherein utilizes real-world task, case studies, and simulation to evaluate competencies. Unlike non-traditional assessment like multiple choice test na often focused on memorization, authentic assessment is asking the student to do the subject or the specific task, wherein na-engage ang mga student sa mga problem, task, or scenarios that are similar to what they would encounter in a workplace, community, or in a real-life context kapag sila na mismo yung nasa job na yun. It also may help them to improve their skills in problem solving and critical thinking. Let's now talk about the criterion reference. So ito po is nag-a-assess sila ng criteria based sa essential skills and knowledge na required for the successful job performance ng isang students. And rather than comparing them to their peers, is nagkakaroon ng individual assessing each students. Magsaset sila ng criteria sa isang student para malaman nila kung ano yung mga essential skills and knowledge na meron ng student. For example is, bibigyan nila ng criteria ang isang student na siya lang, and then titingnan nila kung papasa ba ang isang student based sa criteria na ibinigay sa kanya. For example, kung papasa ba siya sa problem solving, sa critical thinking, as a teacher, or as a worker. Next one is the learner-centered. It focuses on individual progress and allowing learners to demonstrate their competencies at their own pace, wherein it helped them to focus on adapting the assessment process to meet each other students' unique needs, interests, and learning styles. Unlike dun sa traditional teacher-centered, wherein inaalaw lang nila yung student na magkaroon ng active role sa kanilang learning by providing personal feedback and opportunities for self-assessment. But dito sa learner-centered is ina-assess ng teachers kung ano nga ba yung mga weakness and strength ng isang student and mga dapat niyang i-improve on that specific task. And for to be able to improve their skills and mastery in the specific task and their interest is kailangan ng feedback driven ng isang student, wherein kailangan mag-provide sa kanila ng continuous feedback for improvement and skills mastery to helps learners understand their strength and weaknesses, kung saan nga ba dapat nilang i-improve ang isang bagay, and then ano ang mga bagay na dapat pa nilang pagtuunan ng pansin. Nagkakaroon rin ng encourages self-reflection and improvement through the help of feedback driven sa mga students that they will eventually use in the future. Let's now talk about the importance in work-based learning. The first one is ensure that learner acquire industry-relevant skills. So by allowing them to apply their knowledge on real-life
world by providing hands-on training for the students. By this is mamimit nila yung mga kailangan nilang i-improve na skills according sa kanilang work job na kukunin in the future. Second one is enhance learners' engagement by making assessment practical and applicable. So, this practical and applicable assessment is vital in boosting learner engagement because they directly connecting to the real-world workplace scenarios, wherein nagagamit ng student yung mga natutunan niya inside the classroom and then applying it to the real-world scenarios with the help of hands-on learning wherein na-enhance yung knowledge retention ng isang student and nagkakaroon ng more interesting and enjoyable and effective learning para sa isang student to prepare learners for their future roles through targeted feedback and smoother transitions in the workforce. Third one is provide employers with workforce-ready individuals. Means na kapag ang isang employers mag-apply sa isang company is dapat meron na siyang mga possess knowledge, skills na kailangan ng isang company wherein na kaya niya nang magtrabaho or gumawa ng isang work na hindi na kailangan tinitrain pa ng mga seniors. Kasi kaya na nila makapagsabayan kahit na rookie pa lang sila sa isang trabaho. Kasi meron na silang na-retain na knowledge or alam na nila yung mga expectation sa isang job na kukunin nila kasi nagkaroon na sila ng hands-on learning with that specific task. Third one is support lifelong learning by allowing learners to build upon existing competencies. So, ang ibig sabihin nito is nagkakaroon ng learning environment and system that encourage continuous learning and skill development throughout an individual's life, gamit yung mga prior knowledge nila and skill as a foundation. So, instead na start from scratch with new learning experience, is yung mga learners is nagpo-provide sila ng opportunities na ma-connect nila yung bagong information nila and skills sa mga natutunan na nila noon. So that nagkakaroon or may emphasize yung continuous skills development and adaptation to changing circumstances. Let's now move on to the methodology. The first one is direct observation. Dito naman is ang learner is nag-observe siya kung ano yung mga bagay-bagay na dapat niyang i-apply kung siya naman yung nandun sa trabaho na yon. Kung ano yung mga dapat niyang gawin in a certain situation. Kung ano yung dapat niyang actions and attitude toward the certain situation na kanyang maaring ma-encounter sa kanyang magiging trabaho in the future. Next one is the portfolio assessment. Instead of directly observing a performance in real time, ang portfolio assessment is involved siya ng mga systematic collection ng individual's work, samples, reflections, and other evidence over a period of time. Ito mga collection na ito is nagde-demonstrate or nagpapakita ng kanilang effort and progress, achievement as well, and a relation defined of competencies. And the third one is workplace simulation. It involves creating realistic and immersive environments to practice job-related skills and decision-making in a safe settings. It's used in a training to enhance learning, improve confidence, and prepare individuals for real-world scenarios so that hindi na sila mabibigla or alam na nila yung mga situation in the future sa job that they are about to get. Next one is the self and peer assessment. Dito naman is magkakaroon ng self-assessment and peer assessment. Ang self-assessment po is yan yung i-evaluate mo yung sarili mong abilities, skills, and knowledge and performance against the predefined competency standards. Ikaw yung titingin kung ano nga ba yung mga dapat mong i-improve sa sarili mo. While the peer assessment naman is magkakaroon kayo ng assessing individual, evaluate the work performance and their behavior of your peers against the predefined competency standards, wherein magbibigayan kayo ng feedback sa bawat isa kung ano nga ba yung mga dapat nyong i-improve and yung mga dapat nyong i-enhance pa. Last one is the structure interviews and oral assessment.
So, dito naman is ini-standardize yung assessment method where all individuals are asked the same predetermined question in the same order. But, i-evaluate sila through their based sa kanilang responses using the consisting scoring rubric or set of criteria linked directly to the target of competencies. Titingnan doon kung paano ka, the way ka sumagot or the way ka makipag-communicate, and doon sila magbabase sa mga sagot mo. And that's the end of our discussion. Thank you for listening.